Hi, ako si Cheryl Elizaga Gray. Ako'y taga Bicol at kami dating missionary diyan sa Bicol. And mahal na mahal ko kayo and I'm so glad na inimbita ako mag-share ng testimony. Itong testimony ko po, dedicated ko ito muna una sa mga single, mga bata, mga teenagers. Tapos dedicated ko din 'to sa ah, mga magulang. Tapos dedicated ko din sa mga lola at sa lahat sa inyo. Ang tanong I guess like anong mangyayari kaya kung piliin nating silbihin ng Panginoon? So bibigay ko sa inyo from the very start po. Ako po lumaking Catholic, very religious Catholic ako, sabi ng nanay ko mabait ako, yun ang sabi niya. Pero hindi niya alam kung anong nasa puso ko. Actually sa loob ng puso ko ano, meron ang lakas ng inferiority complex ko, masama ang loob ko sa tao dahil ang hinahabol nila yung sister kong maganda, tapos masama ang loob ko sa Diyos dahil sabi ko, "Bakit ganito ang create niya akong parang ganito?" Kasi ang inferior ko po no'n, dahil ang gaganda ng mga ano ko, ng mga pinsan, ng kapatid ko. At saka ano, yung masama ang loob ko sa tao, sa Diyos, at saka sa magulang ko. Feeling ko na hindi ako love. Yun ang feeling ko. So, ngayon pero natatakot akong alam ko yung mga kasalanan ko na walang nakakaalam, alam ko yung kasalanan ko kaya guilty ako na 'pag namatay ako pupunta ako sa impyerno. Nung 18 years old ako, nung first year college ko sa UP, may nag-invite sa akin ng ano, ng parang retreat na ginagawa ninyo. And sa second day dun, habang binabasa ko yung booklet, paano maging tunay na Kristiyano, habang binabasa ko lang, for the first time naintindihan ko kung paano. Na-excited ako dahil, ay, ang tao pala nagiging tunay na Kristiyano hindi sa religion, hindi Katoliko, hindi Protestante, kundi kung aminin niyang siya'y makasalanan at tanggapin niya na si Jesus ang nagligtas lahat ng kasalanan niya at siya'y pinapasok na natin sa ating buhay. So, 18 years old ako, naintindihan ko kung paano maging tunay na Kristiyano, tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. Dun po nagsimula yung adventure yung buhay ko. Siguro iisipin ninyo, "Ay naku, ang ganda ng buhay dahil tinanggap ko si Jesus." Tingnan po natin. So, dun po nagsimula. Ang una kong nakita first year college ako, from first year college to fourth year college, naging involved po ako mag-share ng gospel, nag-lead ng Bible study sa UP, tapos excited ako mag-serve sa Lord. Ngayon, pinangakuan ko yung ano, yung magulang ko na pagka-graduate ko, babayaran ko lahat ng utang nila. So, yun ang pangako ko. Pero ito po ang nangyari. Pag-graduate ko, bago ako just yung last months ko sa graduation, chinallenge ako ng Panginoon na silbihan siya full-time as a missionary sa Campus Crusade for Christ. Ngayon ang tawag dun CRU. So, medyo nag-struggle ako dahil eto ang dahilan kung bakit ayokong magsilbi sa Panginoon full-time. Una, well, isa sa mga dahilan, some of the reasons. Isa, nag-promise ako sa nanay ko babayaran ko lahat ng utang nila. Pangalawa, natatakot ako maging missionary kasi gusto kong magkaasawa someday. Sabi ko, paano kung mag-missionary ako baka maging old maid ako, yun ang iniisip ko. Tsaka pangatlo, iniisip ko kung missionary ako, mabubuhay ako sa kahirapan, 'di hindi ako makakabili ng magagandang damit. So, yun ang parang mga dahilan ko. Anyway, pero malakas yung tawag sa akin ng Lord. Naalala ko pa merong isang guy na may gusto sa akin na professional na, pero I have to decide. Bago ako nag-graduate, just few weeks bago mag-graduate, sisilbihan ko ba ang Lord full-time or pipiliin ko yung mundo para makuha ko kung anong kagustuhan ko. To make the story short po, nag-decide ako. Pinili kong magsilbi sa Panginoon imbes na i-welcome yung mundo at iharapin yung mga challenges ng mundong 'to. Naalala ko no'n as a missionary yung sweldo namin I think mga ₱1,500 a month. Ang una kong assignment sa Mindanao, inikot-ikot namin sa Mindanao nagshi-share ng gospel, nagkaroon ako ng TB, tapos nag-struggle ako ng secret depression, nag-struggle talaga ako. So, itong gusto kong i-share sa inyo, yung time na yon very fruitful yung ministry, ang daming nasligtas. Pero in the middle of that,
Hindi na alam ng tao na ako'y secretly depressed, secretly tino-torture ng guilt ni Satan, at saka inferior pa rin ako kahit Kristiyano na ako, nag-struggle pa rin ako sa inferiority ko. And isa pa sa mga struggle ko, ito dedicated sa mga single na naghahanap ng asawa, sa buong buhay ko hindi ako nagka-boyfriend nung time na yon. Ano na ako nun, 25 years old I think nung ano, mga 23, 24. Sabi ko, "Lord, sana bigyan mo naman ng asawa or something like that." Pero hindi ako boyfriend, feeling ko walang magkakagusto sa'kin, and, but pinakita sa'kin ng Lord na, "Cheryl, paano ka magkakaroon ng good relationship sa future husband mo kung hindi mo alam kung paano magkaroon ng fruitful relationship. Dapat tayong dalawa muna." So, naging very excited ako. Sabi ko, "Okay Lord, tayong dalawa lang, mag-go-grow ako sa relationship ko sa inyo." And kahit nape-pressure ako sa mga kaibigan ko nag-asawa o may boyfriend or engaged na, pero sabi ko, "Lord, I choose to serve you." So, dedicated yun sa mga singles sa atin. Tapos yung third year sa assignment ko, nung assign ako sa Bacolod, bago ako ma-assign sa Bacolod, merong isang kano na missionary na pumunta sa Pilipinas. Honestly, itong sasabihin ko sa inyo, itong ko sa inyo is dedicated to the single. Wala akong ambisyong pumunta sa Amerika. Feeling ko hindi ako mag-aasawa, wala akong desire mag-asawa ng kano. Dahil feeling ko ang pogi nila, walang papansin sa akin. So wala yun sa isip ko. Pero yung merong mama na ang pangalan Harry Gray na nahalata ko may gusto sa'kin. So, nagkagusto din ako sa kanya, pinag-pray ko sa Lord. Sabi ko, eto yung prayer ko sa Lord. Sabi ko, "Lord, kung itong mamang 'to ay lalo ako gagamitin mo para lalo akong mapalapit sa inyo, yun ang gusto kong mapapangasawa ko." At saka meron pa ako isang kondisyon nun kasi naalala ko nun, during that time akala ko meron siyang girlfriend sa sa ibang bansa. So, pinag-pray ko sa Lord. Sabi ko, "Lord, kung yung relationship nila hindi mag-bring ng glory and honor to you, puwede po i-break niyo up." Tapos following day tinanong ko siya, sabi ko, "Kumusta na yung girlfriend mo?" Sabi niya, "Ay matagal ko na," yung parang medyo matagal na niyang break up yun, I don't know how many weeks. Sabi ko, "Wow, answered prayer, pinray ko lang isang day tapos sinagot na ng Lord." Tapos anyway, si Harry Gray siya po ang napangasawa ko. Kung isipin natin, oh wow, parang Cinderella story yung buhay ko. Hindi po nagtatapos dun. So, we continually serve sa Lord. Naging missionary kami ng World Venture na, CBAP is part ng World Venture. And ang una naming assignment diyan sa Bicol po. And, very meaningful, mahal na mahal ko yung mga taga Bicol. Pero yung buhay ko po, as you choose to serve the Lord, hindi po bed of roses. May nangyari po sa amin, sa pamilya namin, na kailangan bumalik kami dito. Ang sakit-sakit na nangyari sa amin. And sufficient you to know na isang bagay na ayaw niyong mangyari sa buhay niyo, nangyari sa akin. Naalala ko no'n, iyak ako ng iyak nung pagbalik namin dito sa Amerika na halos hindi ako makahinga sa kaiiyak. Pero in the midst sa nangyari yung masakit na masakit sa pamilya namin, pinili kong silbihan ang Lord. So dedicated 'to, ngayong part na 'to sa mga nanay, okay? Dedicated 'to sa mga nanay at sa mga may asawa. Um Kapag nag-asawa tayo, ang buhay natin ay hindi perfect. Akala natin nung may gusto tayo sa asawa natin, perfect siya, happily ever after. Hindi totoo po 'yon. Lahat ho tayo sinful at magkakaroon tayo ng trials, and kinakausap ko yung mga nanay dito. I'm sure by now na-realize niyo yung mga asawa niyo hindi perfect. Gano'n din po yung asawa ko, hindi perfect. Hindi lang nung nasa Pilipinas kami merong masakit na nangyari sa buhay namin kaya na bumalik kami dito. Nagpunta namin dito sa Amerika, after 4 years, merong mas grabe pang nangyari sa buhay namin na ayokong sabihin kasi ang sakit-sakit. Pero yung mga ka-close ko diyan, alam nilang nangyari. To the point na naalala ko nung time na yon na eto dedicated sa mga misis, okay? Nung time na yon lahat nangyari sa buhay ko ang sakit-sakit. From the husband, sa kids ko, tapos
dumating yung punto na wala akong pera, hindi lang wala akong pera, ang dami-dami kong utang dahil sa medical, dahil sa mishandle ng pera, tapos yung mga anak ko nun teenager, tapos yung hindi ko ma-describe pero ang hirap-hirap kung babalikan ko. Pero nung time na yun, nung emotionally hurting ako, financially hurting, um, yung husband ko, yung anak ko, lahat nag-struggle, nag-struggle din ako sa tinatrabahuan ko. Lahat napunta na sa akin yung problema. Naalala ko nun nung time na yun, pupunta lang ako sa banyo, tapos sasabihin ko sa Lord, bubuksan ko yung Biblia, sasabihin ko, "Lord, ano gusto mong gawin ko?" So, at the point na ang laki-laki ng problema ko, ang tinatakbuhan ko ang Lord, tapos kung anong sinasabi niya sa salita niya, yun lang po ang kinakapitan ko. So, unti-unti naalala ko pa no'n dahil wala kaming pera, kulang ang pera dahil et cetera, pupunta kami sa simbahan, magpi-pick up kami ng mga libreng grocery. Tapos, naalala ko pa no'n nung walang-wala kaming pera, yung anak ko magtatrabaho, waitress, tapos waiter sa restaurant si David, tapos yung tirang yung baon niya ay yung para sa kanyang ano, pagkain, magshi-share-share kaming 4 kaming kumakain, nag-e-enjoy sa pagkain na yon. So, hindi ibig sabihin nung 'pag nasa Amerika, mayaman ka. Hindi lahat ng Amerikano mayaman. So, dinaanan ko yung paghihirap. Hindi lang walang pera kundi negative talaga, madaming utang. So, yung paraan na yun ginawa ng Lord para basagin ako, basagin yung asawa ko, para lalo ko siyang makilala. So, sa mga misis, okay, sa mga misis, dedicated yan sa inyo na ang asawa niyo hindi perfect, madaming problema dadaanan tayo sa buhay, pero if you choose to serve God, i-o-honor po tayo ng Lord. So, yung mga dinaanan kong paghihirap nun, unti-unting inahon ako ng Lord sa masasakit at paghihirap. Itong part na 'to naman dedicated sa mga nanay. Kahit kung anong pagpalaki natin sa anak natin, minsan ang iba nagrerebelde and they chose their own way. And masakit na masakit 'yan sa nanay. Isa na po ako do'n. Yung iba ko pong anak hindi pa Kristiyano. Kung iisipin niyo missionary kami dati, dapat lahat ng anak namin godly at saka Kristiyano, hindi po. Yung iba hindi pa po. Anyan ang masakit na masakit sa loob ng mga magulang na katulad ko. Ang prayer ko sa Lord, sabi ko, "Lord, kahit kapalit ang buhay ko, basta ma-save lang yung anak ko." Yun ang prayer ko. Naalala ko pa 'pag nung nalaman ko merong choices yung anak ko, ang sakit-sakit ng ulo ko, parang tapos yung puso ko physical na nakikita ko yung sakit. Pero ang ginawa ko, sa kabila na no sa kabila ng problema ko, I chose to serve the Lord. And madami akong bagay na natutunan dahil sa mga trials ko na hindi ko masabi in detail dahil ang sakit at saka ayokong merong ibang taong magkaroon na kayo ng bad image. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na dahil sa nangyari sa pamilya ko, sa asawa ko, dun ko na-realize na ang completeness ko pala, yung inner joy ko at saka yung inner peace ko hindi nakasalalay sa asawa ko, nakasalalay lang sa Panginoon. Tapos naalala ko nung sabi ng iba, "Cheryl, ang lakas mo dahil in spite sa problema mo, nakayanan mo." Ang sagot ko sa kanila, yun po ang opposite, napakaduwag ko na hindi ko maharap ang mundong 'to kung hindi ako kakapit sa Lord. Kaya no choice po ako, kaya ako kumakapit sa Lord dahil hindi ko kaya harapin ang mundo na hindi ko kasama ang Lord. So, sa situation po ng mga anak ko, na-realize ko na minsan yung iba sa kanila nag-chose ng wrong choices. Dahil sa experience na yon, nung hanggang ngayon yung iba sa kanila hindi pa saved, for the first time in my life, nasabi ko sa Panginoon na mahal ko siya kahit hindi pa niya sinasagot yung pananalangin ko. Kasi dati naalangan ako sabi sa Lord, "Lord, I love you." Kasi siyempre kung may blessing, siya, 'di tatakbo tayo sa kanya. Pero in the midst of painful, painful trial, for the first time nasabi ko sa Lord, "Lord, mahal ko kayo." Kahit hindi pa niya sinasagot yung, prayer ko. So, in the midst of trial, the most tragedy, kung alam niyo po kung ano nangyari sa buhay ko, siguro sasabihin niyo ayoko yung buhay ni Cheryl. Dahil ang sakit-sakit,
ang parang na-realize ko yung greatest fear ko, yun ang nangyari sa buhay ko. Madami akong fears na nangyari sa buhay ko, yet I chose to serve the Lord. Sa mga lola naman, kasi lola na din ako, may dalawa na din akong apo. It's amazing ko po kung paano ginamit ng Lord yung apo ko. Yung nung una kong first apo, nung hinahawakan ko, tuwang-tuwa ako, mahal na mahal ko nung hinahawakan ko yung maliit kong apo. Sabi ko, "Ayoko may masamang mangyari sa kanya." Ta's tinitingnan ko lang yung apo ko, tuwang-tuwa na ako. Tapos at that very moment, ginamit ng Lord yung pagkalola ko, ginamit ng Lord yung apo ko to make me realize na, "Cheryl, ganyan ang pagmamahal ko sa'yo. Aliw na aliw ako sa'yo, na ayokong may masamang mangyari sa'yo." So, dahil sa apo ko nakita ko yung pagmamahal ko sa kanya, nakita ko na, "Lord, konting taste lang yun ng pagmamahal mo sa akin." So, I think ang gusto ko lang po sabihin sa inyo na mahal na mahal kayo ng Lord and hindi niyo na kailangan i-avoid, dadaan kayo ng masasakit na problema. Madaming dadaanan kayo, pero yung very, very problem na dadaanan ninyo, yung mismong problem na dadaanan niyo, gagamitin ng Lord para lalo niyo siyang makilala. At yun po ang ginamit sa'kin ng Lord. Kung ire-recall ko po, na-realize ko na yung worst failure ko po, yung worst sin, yung worst tragedy sa buhay ko, yun ang mga paraan na ginamit ng Lord para lalo ko siyang makilala at para basagin niya ako, para mag-grow, para lumabas yung glory niya sa buhay ko. And, kaya kaya yun, alam mo ba, paborito natin ang paborito kong isa sa mga favorite verse ko po sa Hosea 6:6. Ang nakalagay po sa Hosea 6:6, eto yun po ang kagustuhan ng Lord na sabi niya, "Ayoko yung mga sakripisyo niyo, gusto ko ang faithful love niyo. Ayoko ng mga burnt offering." Ang gusto niya, that we might know Him. Sa mundong 'to na-realize ko kasi 68 years old na ako ngayon, 69 ako. Ang na-realize ko sa mundong 'to na ang pinakamasasakit na pangyayari sa buhay natin, if you choose to serve the Lord, imbis na maging bitter tayo, that if you choose to serve the Lord, i-o-honor po ng Lord. Makikilala natin siya deeply, tapos imi-meet niya yung needs natin o yung mga desires natin kung kagustuhan niya po, kung kagustuhan niya. Hindi ho lahat ng desires at needs natin imi-meet niya, pero kung sa palagay niya, kung kagusto niya para ikabubuti natin, ibibigay niya sa atin. So, in summary po, sa testimony ko po, from the time na save ako to the hanggang ngayon po, I am what I am right now. Yung para bang mahal na mahal ko yung Lord, mahal ko yung tao, nafi-feel ko yung hurt ng tao. Hindi dahil sa ang daming blessing sa buhay ko, hindi po. Natutunan ko po yun dahil sa daming dinaanan kong problema. Yet, I chose to serve the Lord. And ang masarap po 'pag sinerve po natin yung Lord, makikita mo yung beauty niya, tapos mafo-fall in love ka sa kanya, at saka it doesn't matter na kung anong mangyari sa buhay mo dahil alam mo mahal na mahal ka ng Creator at saka excited ka din na 'pag mamatay ka, makikita mo na siya. And as a result of choosing to serve the Lord, if you choose to serve the Lord, ang result po nun, si Jesus Christ, dahil magfo-fall in love ka sa kanya, mag-o-overflow sa buhay mo. Tapos, and that is a blessing to other people. Like, when you serve God, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Ang desire mo na lang is mahalin ang Lord at saka mahalin yung tao. So, I hope na blessed po kayo sa testimony ko and my appeal po na kahit anong mangyari sa buhay ninyo, choose to serve the Lord. Thank you po.